Hello po sa inyo lahat at magandang araw po mga kababayan, mga kaibigan, mga minamahal na tigipanood sa industriya ng YouTube. Panoorin po natin to mga kaibigan, ha? At nakakasiguro pong nanginginig na naman po ang tuod ng ating mga kapwa DDLs. Panoorin nyo to mga DDS at mga loyalists kung sino ang papanigan ng korte. Tara! Dante, ibig sabihin yan ay magdedesisyon ang Korte Suprema sa lalong madaling panahon, yung mandamus petition. Magandang gabi, Monica. Alam mo, walang ibinigay na partikular na timeline ang Korte Suprema kung gaano nila katagal desisyonan. Hindi lang itong impeachment complaint o petisyon na inihain sa kanila. Ang malinaw sa atin, Monica, nasa buong diskresyon ng Korte Suprema kung kailan nila ilalabas ang kanilang desisyon. Nako. Ay, ano pala, medyo ang statement po ng SC, nako. Medyo lang medyo. Nasa gitna sila. Nasa gitna sila laban sa Duterte, impeachment ni Duterte at saka yung petitioner po na ng impeachment. Siyempre, nasa gitna po sila. So, palakpakan muna natin ang mga DDS. May pag-asa pa kayo? Sa sesyon ng Supreme Court and Bank ngayong hapon, kabilang sa inaksyonan ng Korte ang petisyon na humihiling na mag-convene ang Senado. Si Sara talaga, si BP Sara ho, may halong kaba na ho. Pag nakakarinig po siya ng impeachment, may konting halong kaba. Pustahan tayo. Hindi na po siya, yung mukha niya, hindi na patapang eh. Yung mukha niya, paluhod! Senado bilang impeachment tribunal at kaagad na magsagawa ng pagliliti sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Bagamat noong nakaraang Biyernes lamang. So, pati ho, ang SC talagang dinamay na upang makialam na nga po dito sa impeachment trial na ito. Para I think meron na tawag dito. Meron hong nag-file ng petition po sa SC upang utusan ng Senado para mag-convince mag-convince na nga po sila upang maging isa na ho silang trial court. Bilisan nila ang paglilitis, di ba? Kasi ang Senado po, sa mga hindi po nakakaalam, ang Senado po ang magiging parang court, di ba? Magiging tiga-usid ho, tingin ho ng mga ebidensyang i-file o na-file na po ng Kongreso. Kasi ang magiging petitioner po sa impeachment na yan ay ang Congress. Di ba? Yung mga congressman, di ba? Sila nag-file ng petition na yan, sila nag-file ng impeachment na yan, sila po ang magiging, complainant, ika nga, para sa isang kaso, which is ang impeachment ho. At ang magiging defense lawyer naman po ay nasa kamay na ho ng Vice Presidente kung si Digong ba, si Panelo ba, o sino pa yung iba, si Harry. Hindi pwedeng maging trial lawyer, defense lawyer si Harry Roque. Bakit? Aarestuin siya ng mga congressman, mga police. Kasi siya ay nagtatago hanggang ngayon. So, tuloy natin to mga kaibigan. Amang naihain ang petisyon ay mabilis na umaksyon ang kataas-taasang hukuman. Oo. Monica, ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Su Mayting, hindi niya alam ang partikular na natalakay sa Anbang, pero ang impeachment case anya ay concern ng buong bansa. Impeachment is a nationwide concern that will be treated with urgency because of the gravity of the matter. Tumanggi na maggumento si Attorney Ting kung kaya binilisan nila ang pag-aksyon ay dahil wala ng panahon para talakayin ang kaso. Kaugnay nito, binigyan ng 10 araw ng korte ang Senado na magsumite ng kanilang comment o sagot sa petisyon na dapat sila ay mag-convene na. Patunay din anya na may urgency ang issue dahil kaya 10 araw lamang
ang ibinigay. Nako, mga kaibigan, mga kaaliyansa. So, iyak na naman to ng mga didilis. Kasi, nung ano po sila mga kababayan, diba? I think, merong nag-file ng petition sa SC na if, yung bycam, diba? Regarding sa budget, no? Meron hong nag-file na petitioner sa SC, mga kababayan, no? Na upang ipawalang bisa ang 2025 national budget. Ang sumagot ho agad ang korte noon, ilang araw lang sumagot sila, no? Sabi nila, pinagpapaliwanag po nila si SP Escudero at saka si Martin Romualdez, mga kababayan, mga kaibigan, no? Nagtawanan ho yung mga SC. SC, mga didilis! Nagtawanan sila na tila ba'y meron ng desisyon ng SC na sabi nila, mali yung budget, mali yung nagnakaw sila, sabi ng SC. Hindi ho iyon ang sagot ng SC, pinagpapaliwanag pa lang, pinagpapasumiti ang paliwanag, yung dalawang panig, di ba? Upang may paliwanag nga sa taong bayan, di ba? So, nagbigay ho sila, nagpaliwanag po si SP Escudero at saka si House Speaker Martin Romualdez. So, tapos na ho ang issue na yon. So, yung mga didilis po natin, mga kaibigan, ay nagsitahimikan, nagsiluhaan na naman po sila. Di ba? Nagsiiyakan na naman po sila. So, ngayon, eto, meron nung isang grupo ng mga concerned citizen po. May mic pa ako. Meron nung nagpetisyon sa korte, sa SC, na bilisan na nga po. Utusan mo ang Senado upang bilisan ang kilos. Upang mag-convince na sila. Hindi ko alam kung anong tunay na pronunciation. Basta convince. Isa lang yun. Sumagot na po ang SC. Pinagpapaliwanag po ang Senate President po ulit o ang Senado, buong Senado po na po yun, di ba? Bago lang ho itong news na to, Sabi nga ho, Senado pinapapasagot sa petisyon na agaran silang umakto bilang impeachment tribunal, di ba? So, ano to? Didilis, iyakin na naman kayo. Kasi, hindi na naman pumapabor sa inyo. Mukhang papabor na naman po sa petitioner. Upang agaran na nga ho itong, hindi na ho paabutin ho ng junto. Istorbohin ho ng SC. Ang bakasyon po ng mga senador. Paano ba yan? Hindi ka na makakapagkakampanya ba to? Hindi ka na makakabunta sa Amerika, Rabi Dulbo? At hindi ka na makakapagbakasyon sa Europe, SP Escudero. Kasama si Hart. So, paano ba yan? May istorbo yata ang inyong mga bakasyon, mga senador natin dyan. Pabor ito sa mga impeachment petitioner. Kaya naman, iyakan na naman itong mga didilis po natin, mga kababayan, mga kaibigan, mga kapanalig, mga kaalyansa. Iyakan na naman po sila sa balitang ito. Iyakan na naman po sila. Sabihin na naman po nila, niyuyurakan po ang aming mga karapatan. Karapatan po naming mga didilis, mga DDS ng mga dog yoters. Iyakan na naman po sila. Sabihin na naman nila, tinatanggal ang kanilang mga kakapatan. Tinatanggalan sila ng mga binubusalan po ang kanilang mga bibig. Pero hindi ho ganon. Sabi lang ho ng mga GGS na yun. Kaya panoorin natin to. Isa pa.
It was treated as an urgent case. And this is also Urgent na obvious po from the nila. fact Paano ba yan mga DDS? Urgent? Urgent? Ha? Urgent. Sabi ng SP Escudero, magkomento ka na. SP Escudero, magpaliwanag ka na kung bakit hindi ka pa magkukonvince. Ha? Hindi ka ba umakto? Hindi ka ba maging hindi ka ba ayaw mo maging trial tribunal? Ayaw mo pa? Sanong tinatamad ka ba SP? O sabihin mo lang. Ang dami naman pwedeng maging Senate President dyan. Pwedeng si Rabi Tulfo. Diba? So eto, ang korte na po ang nagsasabi na agaran na ho kayong umaksyon. Diba? Alam niyo naman yun. that the Supreme Court gave them a non-extendable period of 10 days to comment. 10 days lang ang binigay nila. Higit isang linggo nga, Monica, matapos makarating sa Senado ang kasong impeachment laban kay VP Duterte, naghain ng petisyon si Attorney Catalino Hinirillo Jr. sa Korte Suprema noong nakaraang Biyernes. Sa kanyang petisyon, sinabi nito na ang salitang forthwith sa Article 11 ng Konstitusyon, ang ibig sabihin ay kaagad, madalian o walang antala. Kaya naman hindi niya pinapayagan ng saligang batas na iantala ng Senado ang pag-akto bilang impeachment tribunal sa panahon na wala silang sesyon o nakareses. Monica, kabilang din sa natanong kanina sa tagapagsalita ng Korte Suprema kung pwede ba na mamagitan ang Supreme Court pagdating sa impeachment case, considering na ang Senado ay isang co-equal branch ng judiciary. Ayon pa kay Attorney Ting, pwede silang mamagitan alinsunod sa konstitusyon kapag mayroong pag-abuso sa diskresyon ang isang sangay ng pamahalaan tulad ng Senado. So isa yon sa titingnan nila, Monica, kung nagkaroon ba ng grave abuse of discretion ang Senado bago sila maaaring mamagitan dito sa issue ng impeachment case laban sa ating pangalawang Pangulo. Yan mo ang ating update mula dito sa Maynila. Sherry, ayon pa kay Sa mga DDS po na nakakapanood nito, talagang hindi pumapabor sa inyo ang tadhana. Wala! Nothing! Hindi pumapabor. Better luck next time na lang mga DDS. Mga kapwa natin DDS niyan. Iyak-iyak muna tayo na malala. Supreme Court na po ang nagsabi. Gusto nilang makialam. At gusto na nilang iumpisahan. Gusto na po nilang gusto na nilang pagkomentuhin o pagpaliwanagin si SP Escudero bakit niya hindi pa ito ginawa agad. Trabaho naman po nila ayon sa 1987 Constitution na yan, di ba? Na hindi pwedeng ayantala, di ba? Iantala ang impeachment na yan, hindi pa pwedeng paabutin pa ng June. Gago! Baka makapag-isip pa si Digong ng kanyang estratehiya. Kaya kailangan na nating matalin yan, mga boss. Upang matanggal na ang nag-iisang salot na bise. Gago! Bise! Hindi ko na po papangalanan. Kasi alam nyo na po kung sino. Paano ba yan? Iyakin na naman tayo. Hindi pumapabor sa inyo ang tadhana. Better luck next time, mga kapwa DDLs. Yeah. Yeah. Hanggang sa muli. Kapwa DDLs, what's up sa inyo? Gini. Ay, DDLs. Mukhang hindi na aabutin ng December ang inyong puon na si Madam BP. Oh, bakit?
ginaganyan yung presidente Sabi niyong iwi. Tapos ngayon, ako ngayon ang nagbabalahura sa inyong mga didilis. Sa inyong salot na BP. Gago! Ha? Walang libel yun pag sinabi mong salot. Salot lang naman eh. Diba? At least wala akong sinasabing patayin, 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 patayin. Pumatay, pumatay. Wala akong sinasabing ganon. Diba? Kaya mga DDS, don't do others and do unto you. Tama ba? Paano ba yan? Hanggang sa muli!